Hello po mga katambay, sana po nasa mabuti tayong kalagayan mga katambay. Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Malungkot po ang nangyayari po sa ating bansa ngayon mga katambay. Siyempre po dito po sa bagyo si Karina at nasa state of calamity po ang ating bansa. Ingat-ingat po mga katambay at talagang sobra po ang tubig na ibinubuhos po sa atin ng bagyong si Karina. At talagang nababalot po tayo ngayon sa pagbaha. At sa kabila nun, na-testing din po, nung nakaraang SONA po, na-testing po ang proyekto po ng Pangulong Marcos mga katambay. Ang sinasabing 5,500 flood control na kanyang project ng Pangulong Marcos, na-testing po mga katambay dito po sa bagyong Karina. Ito po yung pahayag niya po nung SONA, ang kanyang project na natapos na po at marami pang natapos mga katambay. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Yan po mga katambay, yung ngayong pahayag po na 5,500 flood control po ang na-testing po ng bagyong Karina sa ating bansa. At ito naman po ang mga pagtugon na ginagawa rin po ng pamahalaan ni PBBM sa ating pamahalaan. Pakinggan po natin ang balita mga katambay sa UNTV. The OCD together you can so that you can again focus your attention on those areas that we will have to service that are presently isolated. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang mga isolated area o mga lugar na mahirap na puntahan sa ngayon dahil sa mga pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa situation briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Emilio Aguinaldo sa Quezon City kanina. Ayon kay PBBM, mahalaga na agad rin silang mabigyan ng tulong lalo na ng makakain. Importante yun kasi yung mga yan hindi na kumain na ng ilang araw. So as soon as possible, dapat naka-ready na yung ipapasok natin. Because we know that they are the priority and critical ang situation nila. Of course, those we are providing assistance to outside of the evacuation centers. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang nakapreposition ng mga relief goods at may nakahandang standby funds para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Mr. President, currently we have a total of around more than 1 million FFPs and other food items and non-food items with a total standby funds plus standby funds of 2.6 billion. Ipinaalala naman ng Pangulo na bago magpakawala ng tubig sa mga dam ay dapat na ilipat na sa mga evacuation center ang mga maapektuhang residente. Have they opened it already? Mahal na Pangulo, yung Impo and Binga Dam ay nag-open na po. Pero 5 a.m. po kanina ay nag-aviso po ang sa mga regional. Sa mga areas na nakakapunta. And pag nabisuhan na. Nakalungkot po mga tambay. 5 a.m. po, Ipo Dam, kaya na po, wala na. Alanganin na po yun, napakaaga, madaling araw, saka yung buhos ng ulan. Nangyari na po mga tambay, yung sinasabing evacuation, paghahanda, nakita na po natin mga tambay, ang nangyari po sa ating bansa, lalo po sa NCR, Bulacan, siyempre po kasamang Bulacan, napakarami na apektuhan, Pampanga, di po ba, Rizal, at mga kalapit syudad pa po mga tambay. Nilulubog po tayo ng sinasabing bagyong si Karina mga tambay. At ang isang project po ng Pangulo ay na-testing din po ang kanyang 5,500 flood control po. Ito po hindi naman lahat ito ay nasa Metro Manila o Bulacan o Pampanga o Rizal mga tambay. Ito po ay nakakalat pero sa ganda po ng proyekto ng Pangulo talagang hindi po gumana ang sinasabing flood control dito po sa bagyong si Karina. Wala po itong iniwan sa bagyong Undoy mga katambay ang pumasok po sa ating bansa. Pero nakakalungkot lang po mga katambay dahil siyempre po
magkaiba po ang pagtugon ng dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte sa Baguio. Di po ba? Talagang advance po ang dating Pangulong Duterte sa mga ganyang kalamidad. Talagang nakukontrol at sinasabing nahandyan na agad ng tulong, mga pagkain, tubig, at sinasabing yung mga pupuntahan ng mga kababayan natin para ma-evacuate sila at mailigtas. Naka-ready na po. Malayo pa po, nadidetect na po ng pamahalaan ni dating Pangulong Duterte, mga tambay. Naalalaman na po nila kung gaano karaming volume na tubig ang ibabagsak sa ating bansa at kung gaano kalaki ang maapektuhan. Kaya po, di po ba, nung mga pamumuno po ni dating Pangulong Duterte, talagang nakikita po natin, nahandun na agad ng mga support, mga tulong, mga food, yung sinasabi ko nga po, di po ba? Ngayon po, nakita po natin, pinagpaplanuhan pa lang po ng bagong Pilipinas administration po ni Pangulong Marcos ang mga gagawin. Ganito ang gagawin, ganito ang pagtugon. At i-ready o meron pang mga reserve na pagkain na kailangan makain ng ating kababayan, mga na-stock, mga walang makain sa kanilang barangay na naapektuhan po ng talagang napakalaking pagbaha ang sinapit po natin. Ito po ay unang trahedya po. Kauna-unahan pa lang po ito, mga katambay, na wag naman sana masundan pa ng masundan. Dahil tayong mga Pilipino maapektuhan ito, mga katambay. Napakahirap po ng ganitong sitwasyon natin na inaabot po tayo ng makalamidad katulad po nito na bagyo, pagbaha na sa kahirapan ng buhay, dadanasin pa natin ito, wala tayong trabaho, tapos yung mga ari-arian natin magkakaproblema pa at talagang nasalanta. Tapos problema pa rin natin ngayon, siyempre mga katambay, ang pagkain. Ang sana po itong ginagawa ng pamahalaan natin ngayon makatugon po sa lahat. Sa lahat po, sa lahat, wala pong pinipili. Lalo po ang mga LGUs po sana, pangkalahatan po na talaga naapektuhan ang mabigyan po ng tulong, mga katambay. Mga Pilipino po, lahat po yan, mga katambay. Huwag po sana tayong magtangi. Pilipino po lahat ang mga tao sa Pilipinas. Huwag po sana natin ditong sausawan ng politika, mga katambay, lalo po sa baba, yung mga LGUs, yung iba po dyan, wag naman po sana na pagka hindi nila kaalyado, less ang ibibigay na tulong, wag naman po sana. Kapwa po natin mga Pilipino ang nasalanta, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Dahil nga po, sumabay pa sa kahirapan ng buhay at napakataas na bilihin, kuryente, at marami pang iba, at napakataas na inflation na wala pang mga trabaho ang ating kababayan, nabigyan pa tayo ng ganitong kalamidad. Talagang sobrang pagtitiis po at talaga higpit. Talagang itong dinanas natin, samahan po natin ang panalangin sa Panginoon, mga katambay, na makaraos po tayong mga Pilipino sa ganitong sakuna. At sana po ay talagang ang pinaghahanda at ang sinasabi pong mga ginagawa po ng ating halal ng bayan, ang ating mga kapitapitagan po, ay magampanan nila ng maayos. At sinasabing yung tulong, lalo po yung mga nababaha, mga katambay, yung binabaha po, napaka-importante po mga rescue. Lalo po ngayon, yung mga iisang palapag lang po ang bahay, kailangan po agad-agarang rescue po ang dapat po ibigay ng pamahalaan. Lahat po ng klase ng pamahalaan natin ay sana po tumugon, mga katambay. Magmula po sa baba hanggang yung mga LGUs po natin, hanggang sinasabi kapitan, mayor, at yung mga kapitapitagan natin, mga congressman, mga katambay, na napakagagaling, na nasa kamara, at yung mga kapitapitagan natin, mga senador, ay maglabasan din po sana, mga katambay, at tumugon po. Dahil po napakagagaling po ng ating mga namumuno sa panahon natin ngayon, mga katambay. Sana po yung mga sinasabing nasasakupan nilang distrito, matugunan nila dahil halos po ng ating mga mambabatas na nasa Metro Manila ay napakagagaling pong mambabatas, mga katambay. At talagang ubod-ubod daw ng galing. Ilabas po nila ang galing ngayon
sa pagtulong po, lalo po sa mga distrito nila, mga tambay. Yung pagtugon na sinasabing, unang-una, yung ayuda po, ipamigay po dito, mga tambay. Di po ba? Para po mapakinabangan ng ating mga kababayan, lalo po ang mga nasalanta ng ganitong napakalakas na bagyo, lalo-lalo po pagdating sa tubig na binuho sa ating bansa. Ingat-ingat po mga katambay, nakakalungkot. Sana po, manalangin po tayo na maging maayos po at talagang wala pong buhay na mawala sa ating pamilya, mga katambay. Napaka-importante po yan. At doble-doble ingat po mga katambay. At umasa po tayo, sana po sa mga sinabi po ng ating Pangulong Marcos, sana po makarating sa atin, makarating po ng mas maaga po sana, nang hindi po tayo mamatay sa gutom, mga katambay. At sinasabing maramdaman natin ang gobyerno ni PBBM. Hindi katulad noong dating Pangulong Duterte, naramdam po ang gobyerno ni dating Pangulong Duterte dahil maagap po sa ganitong klaseng trahedya ang dating Pangulong Duterte. Iba po kasi ngayon na nakikita natin, medyo puro plano at meeting at hindi advance. Hindi po kasi advance ang nakikita natin sa pagpapatakbo po sa ganitong kalamidad ng Pangulong Marcos. Magkaiba po sila ng style ni dating Pangulong Duterte. Ingat po mga katambay, doble-doble ingat po, nakakalungkot po. At isa po si Kamanong sa nalulungkot at naikisimpatya po sa mga kababayan natin na nasalanta po at nilubog, binaha. Ingat-ingat po mga katambay at dalangin po ni Kamanong, dalangin po ng aking sambahayan na tayo po ay makaligtas at walang mangyari po sa atin at sa ating pamilya, mga katambay. Sa muli po mga katambay, ingatan po tayong nawa lahat ng Panginoon, mga katambay. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.